Magandang gabi po sa inyong lahat. Today we celebrate the solemnity of the Most Blessed Trinity. Perhaps the first prayer that we have learned when we were young is the sign of the cross, invoking the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. The first dogma that was taught to us, or doctrine that was taught to us by the catechist during the preparation of our First Communion, is the doctrine or the dogma about the Blessed Trinity. We always begin our prayer and close our prayer invoking the same name, the Father, the Son, and the Holy Spirit, the three persons in one God. This is the central mystery of our faith. Alam niyo po, kung meron po sigurong ranking ang mga katotohanan na tinuturo sa atin, sa ating simbahan, ito yung nangunguna, ito yung number 1 sa ranking. The mystery of the Most Blessed Trinity. Kaya ito dapat ay ating paniwalaan, because God revealed Himself to us as one God in three divine persons through His Son, our Lord Jesus Christ. It is Jesus who speaks to us of the coexistence of the Holy Spirit and the Father, who sends the Spirit to the Church to sanctify it, or to sanctify her until the end of the age. And it is Jesus who reveals to us the perfect oneness of life of the Trinity, the three divine persons, though our language is very limited to fully grasp, to fully explain, to fully comprehend and exhaust the meaning of the Trinity. Kaya nga kapag may nagtanong po siguro sa atin kung paano natin i-explain ang Trinity, maipapaliwanag kaya natin. My brothers and sisters, this is the central mystery of our faith. May mga pilosopo sa ibang sekta, tatanong sa atin, ilan ba ang Diyos ng mga Katoliko? Di ba meron kayong Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo? 1 plus 1 plus 1 equals 3. Eh di meron kayong tatlong Diyos. Paano naging isa ang tatlo? Alam niyo po, napakaganda ring pilosopohin ang mga ito. Hindi naman kami nag-a-add, kami ay nagmumultiply. 1 times 1 times 1 equals 1. Pero tama po ba ang ganitong reasoning? Paano natin mauunawaan ang banal na Santatlo or the Blessed Trinity? Father, di ba sinabi mo isa itong mystery? Isang misteryo? Kaya hayaan na lang natin. Hindi kasi natin maunawaan, kaya nga ito ay isang misteryo. Mali po. Ang misteryo ng Santissimo Trinidad ay kayang abutin ng ating pangunawa, sapagkat ang Diyos mismo ang naghayag sa atin, bagamat hindi nga natin lubusang ma-explain to the fullest sense. Halimbawa, may isang taong hindi pa nakakita ng dagat at nagtanong sa atin, ano kaya ang itsura ng dagat? Hindi pa ako nakakakita ng dagat. Ano ang gagawin natin? Siguro, kukuha tayo ng tubig, lagyan natin ng asin, o tikman mo, ganyan ang lasa ng dagat. At imaginein mo, isang malaking pool na punong-puno ng tubig na ganyan. And from there, we can describe to him kung ano ang dagat na tinatanong niya. Ganon din ang pangunawa natin sa Blessed Trinity.
Bagamat, sabi nga natin, we cannot fully comprehend, meron tayong hint. Pwede tayong gumamit ng mga paghahalintulad, bagamat kapos pa rin. This is what our faith teaches us. We have one God, but in the nature of God, there are three persons, the Father and the Son and the Holy Spirit. Sa kalikasan ng Diyos, sila po ay magkakapantay-pantay, walang mas mataas sa kanila. Nagkakaiba sila ng persona, ngunit nagkakaisa sila sa isang gawain bilang Diyos. At ang tatlong ito ay may unique na kaugnayan sa isa't isa. At ang nagbubuklod sa kanila ay ang pag-ibig. Ang Espiritu Santo, ito ang Diyos na sinasamba po natin ng mga Kristiyano. God's revelation of Himself is gradual. Unti-unti niyang ipinakilala ang kanyang sarili sa pagdaan ng kasaysayan upang lubusan natin siyang maunawaan. Katulad ng isang bata, di ba? Ang isang baby. Hindi naman natin siya pwedeng pakainin kaagad ng kanin or solid food. Bibigyan muna natin ng gatas. Ibinibigay lamang ng Diyos ang impormasyon tungkol sa kanyang sarili batay sa ating kakayahang umunawa. At sa takdang panahon, lubusan niyang ipinakilala ang kanyang sarili bilang isang Diyos na may tatlong persona noong dumating ang ating Panginoong Jesus. Katulad din po ng pagkakilala natin sa Diyos nung tayo ay bata pa, di ba? Nung ako po ay bata, ang pagkakilala ko sa Diyos ay siya ang Diyos na mapagparusa, siya ang Diyos na laging nagagalit. Kasi pag dinadala ko ng nanay ko sa simbahan, sasabihin niya sa akin, huwag kang malikot dyan, magagalit si Jesus. At no ako'y nag-aaral ng katikismo, sabi naman ng mga katikista, kapag ikaw ay nangumpisal at itinago mo niya isang kasalanan mo, at kapag ikaw ay namatay, ikaw ay paparusahan, ikaw ay mapupunta sa impyerno. Di ba ganun dati? And later we realize that God is a God who loves us, who forgives us. In our first reading, Moses introduced God to His people. Sabi niya, siya yung Diyos na walang katulad. Walang ibang Diyos liban sa Kanya. And those who follow Him will be blessed, will receive graces. In our gospel, before Jesus ascended into heaven, isinugo niya yung Kanyang mga alagad. Nagawing alagad din ang lahat ng mga bansa. Ipahayag ang isang binyag sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. And Jesus promised them that He will be with them until the end of age. And this promise of Jesus ay ipinaalala sa atin ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa, na tayo ay mga anak ng Diyos at pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Pero ano ang kalikasan ng Santissima Trinidad na ating sinasamba? Malinaw po nating mauunawaan na ang Diyos ay Diyos ng pagkakaisa at pag-ibig. He is the God of unity and love. Bagamat tatlo, bagamat magkakaiba-iba, hindi sila kailanman nagsasalungat sapagkat ang kanilang kalooban ay iisa at pinagbubuklod ng pag-ibig. Bagamat siya ay iisa,
Hindi siya umiiral na mag-isa. Siya ay Ama, Anak, at Espiritu Santo. The Catechism of the Catholic Church, number 221, affirms us this truth at ang ganda ng kanyang pagkaka-describe. Sabi ng CCC 221, God's very being is love. By sending His only Son and the Spirit of love in the fullness of time, God has revealed His innermost secret. God Himself is an eternal exchange of love. Walang hanggang pagpapalitan ng pag-ibig, ng pagmamahal. The Father, Son, and Holy Spirit, and He has destined us to share in that exchange. We remember, brothers and sisters, that we are created in the image and likeness of God. It is therefore natural for every one of us to have that qualities like God. Lalo pa po, bininyagan po tayo sa ngalan ng Santissima Trinidad. And therefore, we are called to be like God. To be united and to be loving to one another. Ito po actually yung paulit-ulit na panalangin ng ating Panginoong Jesus bago siya nagpakasakit sa krus. Diba sabi niya sa kanyang Ama, that they may be one, upang tayong lahat ay mapag-isa. Kaya nga mga kapatid, ang tunay na anak ng Diyos ay nagdudulot ng pagkakaisa. Pero kung nagdudulot po tayo ng away, ng pagkakawatak-watak, magtanong po tayo, baka ibang Diyos yung ating sinasamba. Diba? Kaya kapag tayo ay nagkakaisa, kapag merong isang project, ang bilis matapos. Kung may programa sa simbahan, kung walang kontra, para sa isang mabuting layunin, maganda ang outcome. That is why we are reminded by this feast that we celebrate today. Matuto po tayo sa modelo ng Santissima Trinidad. We are called to live for God and for one another. We are called to unity so that we can conquer every difficulty that we may encounter while we live. Kaya naman po natin lahat kapag tayo ay nagkakaisa, lalo na po sa loob ng ating pamilya. God will hear our prayers when we are united. God will be with us when we are united. Amen.